Sinasabi ng system na tumaas ang rating ng Tiramets Belt mula epic hanggang unique, Tiramets Belt. Rating, unique, growth type, -10% damage received. Stamina plus 100, ito ay isang bagay na may nakatagong kakayahan. Ang impormasyon ng Tiramet Belt ay nagbabago, kung tumaas ang ranggo ng belt, maaari mong ipatawag ang vampire na si Viscount Tiramet. Sa isip-isip ni Grid na bagamat malayo pa siya sa pag-summon kay Tiramet, ang pagkakaroon at pagtaas ng kanyang stamina ng 250 ay maganda. Gayunpaman, ang lakas ng Tiramet ay nakalock pa rin ng rune. Hindi pa nga ito activated, Tiramet Strength, kung ang iyong health ay bumaba sa 10%, ang health ay maibabalik sa 30% sa isang iglap. Oras ng cooldown, 12 oras, sa isip-isip ni Grid na I guess dahil ito sa passive skill niya na Immortal. Ito ay nag-a-activate kapag ang kanyang health ay umabot sa 0. Kung iisipin, hindi mag-a-activate ang lakas ng Tiramet kung patay na ang may-ari nito. Isang kondisyon na nag-a-activate kapag ang kanyang health ay bumaba sa 10% ngunit hindi magiging aktibo kung ito ay umabot sa 0%. Ito ay nakakainis, nag-log out na si Grid at sakto paglabas niya sa capsule paparating si Damian. Sinasabi ni Damian na nagpapasalamat siya dahil sa isang lesson, at inaasahan niya na ito, at siya ang kanyang idol. Sinasabi ni Grid na nanalo siya sa maliit na margin. Huwag siyang maging exaggerated, sa isip-isip ni Damian na alam niya na maaari niyang harangan ang higit pa sa kanyang mga pag-atake at tapusin ang mga bagay ng mas mabilis. Ngunit hindi niya ginawa dahil gusto niyang mapanatili ang prestige niya bilang papa. Sa isip-isip ni Grid na nagkamali siya sa pamamagitan ng pagtutok sa kanyang experience sa item. Muntik nang magkamali dahil doon, sinasabi ni Damian na kung ang mga bata ay magiging malaya at ang kanyang panunungkulan bilang papa, gusto niyang sumama si Isabel sa Riden at pagsilbihan siya. Tinatanong ni Grid kung ano ang mga pinagsasabi niya. At tumingin ng masama si Grid at batid nito na mas mabuting mahalal siya ulit. Ang pagreretiro ay walang mapapala para sa kanya, biglang naman nakaramdam ng takot dito si Damian at sa isip-isip nito na ang titig niya. Parang magiging papa siya kahit mamatay, sinasabi ng reporter na ito na ang huling araw, at nagpapasalamat sila kay Mr. Pixord dahil sa sharp analysis, dumami ng husto ang mga manunood ng OGC. Kung makokontrol niya ang kanyang mga biased commentary, iminumungkahi niya na subukan niya at maging isang commentator. Kung magiging commentator siya Mr. Pixord, isa sa mga nangungunang manlalaro ng bansa, I'm sure magugustuhan din ng fans niya. Nagbuntong hininga si Pixord at sa isip-isip nito na ika-15 sa overall ranking, ngunit wala siyang maipakitang medalya para dito. Sinubukan niyang pag-aanin ang kanyang pakiramdam sa pamamagitan ng pagkukomento, ngunit ito na ang huling araw. Ang tanging natitira ay pagkabigo, gaya nga ng sinabi ni Grid sa kanya na kailangan niya na sigurong bumalik na lang sa minahan. Sinasabi ni Pixord na kahit na ang PvP damage nerf ay isang mainit na paksa ng pagtatalo, hindi ito sapat upang atali ang mga nangungunang manlalaro. Karamihan sa mga laban ay one-sided dahil sa kasalukuyang limitasyon ng HP. Ang mga agresibong paglalaro ay patuloy na ginagantimpalaan dahil ang solusyon na natagpuan ng mga nangungunang ranggo ay ang pinakamahusay na depensa ay isang magandang opensa. Sa tingin niya karamihan sa mga laban ay patuloy na magiging one-sided hanggang sa semifinals. So, ang magandang gawin mag-focus sila, sa isip-isip ni Pixord na may laban pa na hindi niya pa napapanood. Sinasabi ng host ng event na ang pagtatapos na ito ay makikita habang ang paglubog ng araw ay nagmamarka ng simula ng pagtatapos para sa international competition. As expected sa OGC commentator na si Pixord, sa isang iglap lang dumaan ang semifinals. Ang unang nakaabot sa semifinals ay ang Russia na si Kraugle, na sinundan ni Skull ng USA. Tapos, si Dean ng Canada, ang laban na ito ang magpapasya kung sino ang magiging may-ari ng huling pwesto. Overgeared at ang Sword, si Pawn ng Spain at si Grid ng South Korea. Isa lang sa dalawa ang uusad sa semifinals, sinasabi ni Pixord na kahanga-hanga ang mga kasanayan ni Pawn sa Spear. Mayroon siyang parehong lakas at bilis ng pag-atake. Pero mananalo pa rin si Grid, napakunot naman ang mukha ng reporter at tinatanong nito kung paano niya nasabi ang conclusion na yun. Sinasabi ni Pixord na kahit malakas ang techniques ni Pawn, basta may paraan si Grid para ma-neutralize sila, meron advantage si Grid. Sinasabi ni Pawn na ang bilis naman, magstay na lang siya, at tanggapin niya na lang ang mga pag-atake niya, Grid.
Tumalsik si Grid at sa isip-isip nito na siraulo ba siya? Anong pinagsasabi niyang mabilis, siya nga yung nakasakay sa kabayo. Sinasabi ni Pan na hindi siya pwedeng tumakbo forever, Grid. Umatake na si Pan at ginamit nito ang Mach Spear. Tinawag ni Grid ang kanyang mga God Hand para hawakan ang mga paan ng kabayo ni Pan. Sinasabi ng host ng event na nahulog si Pan sa kanyang kabayo, na siyang ubod ng lakas ng pag-atake ng Spear Knight. Kung mahulog siya sa kabayo, bababa ng kalahati ang stats niya. Nasa panganib si Pan, galit na galit at mukhang nagrereklamo pa at sinasabi nito na sobrang dami ng armor niya, at bakit hindi niya pinatagal ang laban. Bakit niya kinuha ang kabayo nito? Sinasabi ni Grid na iniwan na siya ng spear niya dahil nasasaktan na ito, at malapit na ang finals. Hindi dapat nila paghintayin ang mga tao, umatake na si Grid at ginamit nito ang pag-mass sword dance, at pinnacle kill. Sinasabi ng host ng event na nag-log out na si Pan, tinarget ni Grid ang kahinaan niya at umabot sa semifinals. Galit na galit at pinagduduro si Grid at sinasabi nito na kung mayroon siyang Pegasus o Spirit Horse, mas matagal pa sana siyang nakalaban. Wala ba siyang awa? Nanunood ang mga sponsors niya? Bakit ang bilis niyang tinapos? Tumatawa at sinasabi ni Grid na baka ipanganak ang Pegasus niya from a random egg, na isa sa mga reward ng Haisong Group. Biglang naman nagbago ang mood ng utu-utu na si Pan at sinasabi nito na ano. Talaga ba, kailangan niyang bumili ng Haisong Group capsule? Nagtataka at sa isip-isip ni Vantner na si Pan ay isang utu-utu. Tingnan niya kung gaano siya kabilis magbago ng ugali. Nakakatakot ang kapitalismo, sinasabi ng host ng event na tulad ng hula ni Pixord, ang mga resulta ay natutukoy ng napakabilis. Tinalo ng husto ni Kraugle si Skull at umabot sa finals. At si Dean, ang nagdala ng Canada sa ika-4 na pwesto kasama sina Chris at Vantner, kaharap si Grid sa semifinals. Pasugad na si Dean at sinasabi nito na tama yan, isa din siyang halimaw na umabot sa semifinals. Grid, maging ang sakripisyo para sa kanyang legend, na magsisimula mula dito sa labas. Marami pang sinasabi ang burat, isang atake lang pala ni Grid, at sinasabi ng host ng event na nag-log out na ang Canada na si Dean. Panalo si Grid, at umabot na siya sa finals, nagtataka at hindi akalain ni Grid na mga mahihirap na kalaban na pala ang nilalabanan niya. At napapatanong ito kung paanong siya namatay ng mabilis at nakaabot sa semifinals na hindi nakayanan ng ilang hit. At sa isip-isip nito na ang experience ni Iarot ay nasa 98.3%, mukhang dito natataas ang rank nito sa laban na ito. Hindi niya na mabusog ang tiyan nito bilang paghahanda kay Kraugle. Naiinis at sa isip-isip ni Lowell na sa huli, hindi niya napigilan si Mr. Grid na umabante sa finals, isa itong diskarte na ginawa niya kapalit ng overall first place ng kanilang bansa. Babayaran niya ang mga kasalanan niya mamaya, ngayon, finals na lang ang natitira, si Kraugle ang huling hakbang na kulang para sa gintong medalya, ipapaubaya niya na ito sa kanya. May maririnig na nag-uusap sa likod ng pintuan at tinatanong nito kung ano ang ginagawa ni Lowell. At ito pala si Vantner at batid nito na sa tingin niya ba na sinusubukan niyang dalhin si Kraugle sa overgeared. Kung ang buhay ng isang tao ay nasa linya, maaari siyang mawala ng kusa. Bakit niya ito ginagawa ng palihim kay Grid? Sinasabi ni Jessica na dahil ito ay isang laban na inaabangan ni Grid. Malamang ayaw niyang mabigatan siya, but anyways, hindi pwede matalo lang siya ng kusa. At hindi lang si Kraugle ang nagbibigay ng lahat. Sa isip-isip ni Jessica na kailangan niyang manalo, Grid. Kailangang makita ng lahat ang kanyang pag-unlad, sa isip-isip ni Kraugle na ang gamot na ito ay malamang na hindi malawakang commercial dahil ito ay gagamitin bilang isang malakas na bargain ng chip. Kaya naman kung gusto niya, dapat mag-alok siya ng katumbas ng halaga. Huwag niyang pababayaan ang inang bayan, dahil kung gagawin niya, mapapalungkot niya ang kanyang ina sa maraming paraan. Ang kanyang mahal na ina, sa mahinang kamay at durog na katawan, paano niya siya binuhay mag-isa? Nais niyang maramdaman muli ang init ng kanyang kamay sa kanyang ulo. Kahit kailangan niyang isakripisyo ang lahat, bumalik lang siya sa dati. Sinasabi ng host ng event na ang buong buwang ng international competition ay umabot na sa kasukdulan nito. May isang gintong medalya pa ang natitira upang mapanalunan. Ang mananalo sa PvP match na ito ay gagawing first overall sa kani-kanilang bansa. Up first, ang lalaking pinalamutian ng maraming titulo. The undefeated legend, ang lalaking nangunguna sa lahat ng manlalaro sa mundo. Ang number 1 sa unified rankings, ang Russia na si Kraugle.
Dumadagundong ang stage ng pinakilala si Kraugle at sigawan ang mga tao. At sinisigaw nila ang The Sky Above Sky, sinasabi ng host ng event at ngayon. Ang lalaking nagdulot ng sama ng loob, nagdadala ng mga sorpresa na higit pa sa mga nakaraang paligsahan. Bagamat ang predict sa kanya na manalo ay nasa 5% lamang, at siya ay nakatayo bilang ang tanging makakapigil sa The Sky Above the Sky. Siya din ang unang at tanging legendary class owner. Greed ng South Korea, hindi din mapigilan ng mga tao sa kanilang excitement at nababaliw na sa kanilang mga inuupuan. Sinisigaw nila na Go Greed, at ang mga ibang burat ay sinasabi nila na hindi kayang talunin ng isang tulad niya si Kraugle. Halata naman nagalit dito si Greed at napasara ito ng kanyang kamay. Kinakabahan at sa isip-isip ni Greed na hindi niya marinig ang boo o ang cheering. Sobrang bilis ng tibok ng puso niya, sinasabi ni Greed kay Kraugle na kukunin niya ang title na pinakamalakas. Sinasabi ni Kraugle kay Greed na hindi siya magpapatalo this time. Hindi siya matatalo, hayop talaga, narinig ng lahat ang sinabi ni Kraugle. Nagwawala na lahat ng mga tao, sinasabi pa nila na natalo ni Greed ang The Sky Above Sky dati. Sumisigaw at sinasabi ng host ng event na mahal na madlang people. Kumapit sa kanilang mga upuan, dahil ang laban na ito ay magmamarka ng pagtatapos ng international competition ngayong taon. At sinisigaw nito na magsimula na, nauna nang umatake si Greed at ginamit nito ang pagmas sword dance. Nagsimula na din gumalaw si Kraugle at ginamit niya ang white light step. Hype na hype si Mike Enriquez at sinasabi nito na ito ang pangunahing kasanayan ng White Swordsman, ang nagpapataas ng kanyang pagiging stealthiness at bilis ng paggalaw kapag exposed sa sikat ng araw. Isang stealth ambush, inaasahan niya ang critical hit. Gumamit si Greed ng magic detection na pinalakas, na naka-enchant. Nagulat dito si Kraugle nang bigla siyang nakita ni Greed. At mabilis nitong ginamit ang link, hindi naman makapaniwala si Jishuka at sa isip-isip nito na no way. At batid nito na mayroon siyang good vision, ngunit halos hindi niya makita ang pag-ataking yun, at sa isang tabi kung paano hinaranggan ni Kraugle ang lahat ng mga pag-atake na yun, at ang mga pag-atake ni Greed ay naging matalas din. Sa isip-isip ni Kraugle na naging mas matalas ang kanyang mga atake, dahil ba sa marami siyang nakalaban na malalakas na tao. Naiinis at sa isip-isip ni Greed na sinabi ni Piaro na nalampasan na siya ni Kraugle in regard sa sword mastery. Sinabi pa niyang may karapatan si Kraugle na maging sword saint. Kahit na, isipin na babaguhin niya ang trajectory ng link at bawasan ang damage output. At napapatanong ito kung halimaw ba siya, sumugod na ang mga god hand ni Greed, at sa isip-isip nito na siya ay medyo sigurado na siya ay nasa isang pisikal na kawalan, ngunit siya ay may tiyak na mataas na advantage tungkol sa mga item. Tapos mag-focus siya sa crown control, itatali at papabagsakin niya muna ang katawan niya. Gumamit si Greed ng restraint, sinasabi ng system na nilabanan ng target ang epekto. Tinaas ni Kraugle ang kanyang kamay at pinakita nito ang kanyang mga rings at sinasabi nito na mas maraming raid na ang nakumpleto niya kaysa kanino man. Medyo maraming resist items ang nakuha niya, nagulat naman dito si Greed at sa isip-isip nito na siya ay overgeared. Papalapit na ang atake ni Kraugle at mabilis naman itong nablock ni Greed. Lumabas ang system na nagsasabi na tumaas ng 0.1% ang experience ng Iarot. Sa isip-isip ni Greed na kahit na ito ay isang unique item, ang experience ay nadagdagan pagkatapos lamang ng ilang clash. At napapatanong ito kung impluwensya ba ito ng level? Anyways, kung magpapatuloy ang mga bagay na ganito, baka mapalakas niya si Iarot at magkaroon ng advantage. Tinamaan si Greed at lumitaw ang system na nagsasabi na nakaranas ka ng 2,100 na pinsala. At sa isip-isip nito na isang dagger, kailan niya nakuha yun? Sa isip-isip ni Kraugle na umaasa siya na ang epekto ng heart pool ay gagana, ngunit tulad ng inaasahan, ang kanyang eye patch at ang enerhiya ng sword ay kahanga-hanga. Tinamaan si Greed at sinasabi ng system na nakakaranas ka ng 1,950, 5,130 na pinsala. Sa isip-isip ni Greed na isang hindi regular na dual sword attack. Kung hindi tumaas ang rank ng Tiramets belt, siguro parang na-chop-chop na siya na parang dice. Mabilis ulit inatake si Greed at sinasabi ng system na nakakaranas ka ng 4,900 na pinsala. At nalantad ang iyong kahinaan, at sinuot ni Greed ang Doran's ring. At sa isip-isip nito na hindi ang third conservative attack ng White Fang. Ang susunod na pag-atake ay magiging isang kritikal na hit.
Inatake ulit siya ni Kraugle at lumabas ang system na nakakaranas ka ng 12,900 na pinsala at ginamit mo ang Sharp Cut. At ang Doran's Ring effect ay na-activate na, naka-recover ka ng 6,450. Sinasabi ng host ng event na as expected, umaatake si Kraugle. Bagamat nakabawi na siya sa health, malaki pa rin ang pinsalang tinatanggap ni Greed. Ang isa sa mga pangunahing health items ni Greed ay mabilis na nagamit. Binigay ng God Hand ang isang Great Sword at sinasabi ni Greed na hindi pa tapos. May dual wield din siya, lumabas ang system na nagsasabi na nilagyan mo ng +8 Greed's Greatsword bilang isang support weapon. Ang mga epekto ng option ng Greed's Greatsword ay na-activate. Ang slashing attack ay nasa +30%, ang skill attack power ay nasa +20% na activate na ang penalty ng dual sword style. 50% lang ng attack power ng +8 Greed's Greatsword ang na-apply. Sa isip-isip ni Kraugle na kaya niyang swing ang isang greatsword na parang longsword. Gaano kataas ang agility niya? Tumatawa at sinasabi ni Greed na tumalon siya. Sa isip-isip ni Kraugle na yan ang stance ng Pinnacle Kill. Isang skill sa pag-target na medyo nagiging walang silbi ang depensa. Delikado ito, ang kanyang mga counter-attack ay mga normal na kasanayan. Wala sila kumpara sa isang peak legendary na kasanayan. Kaya walang kwenta, kaya niyang harapin ito ng super sensitivity skill, ngunit may pagkakataong magpapatuloy ang laban na ito ng kaunti, kaya dapat niyang i-save ito. Kailangan niyang gumamit ng charging skill para itulak siya palayo. Gumamit si Kraugle ng Jajanmori, tumatawa at sinasabi ni Greed na as expected, masaya ito ang tinatawag niyang match. Nagtataka at sa isip-isip ni Kraugle na hindi niya siya nagawang itulak palayo, hindi niya pala akalain na nandoon pala ang God Hand. Sinasabi ni Greed na tama lang na tamaan din kita, at ginamit nito ang Pinnacle Kill, hindi naman nag-react agad si Kraugle sa bilis ng pangyayari, at nang laki ang kanyang mata, at sa unang pagkakataong tinamaan si Kraugle.